Hi! Welcome back to Braille's channel. Nagbabalik po tayong muli para sa isa na namang informative at bagong kaalaman na para po sa inyo. This time ay para naman sa ating mga SSS pensioners. Marami ang mga nagkakamali dito subalit huli na bago nila ito malaman kaya't ngayon ay ibabahagi po natin ang mga dapat malaman ng ating mga SSS members na malapit ng magretiro at naghahanda na sa pag-apply ng kanilang retirement benefits. But before po tayo mag-start sa ating topic kung bago ka palang sa aking channel, please do kindly subscribe, like and share na din Subscribe sa ating Brillis mga Channel. kaibigan, kaanak o kapwa po Subscribe natin, Brillis Channel. SSS members at please do share na din po Subscribe sa ating Brillis mga Channel. social media accounts para mas marami pa Subscribe ang Brillis makaalam. Channel. With no further ado, let's begin na po Subscribe sa ating Brillis topic. Channel. Just in. To all SSS members or soon-to-be pensioners. Dapat alam mo to. Dapat mong gawin ito bago mag-fail ang retirement benefits, retirement pension, bakit maliit lang? Ano kaya ang naging dahilan? Alamin. Bakit nga ba marami ang nagkakamali sa kanilang pagpapafile ng SSS retirement benefits para po sa lahat ng ating mga SSS members na malapit ng magretiro at sa mga SSS pensioners na din na nagtatanong kung bakit maliit lang ang kanilang nakuhang retirement benefits? Narito po ang mga dapat nyong malaman. Ano nga ba ang dapat gawin bago mag-apply ng retirement benefits sa SSS? Una po nating isipin ay dapat malinis ang iyong records bago mag-file ng inyong retirement. Alamin muna kung may mga outstanding loan balance pa na natitira, salary loan man o calamity, or anumang loan dapat ay zero balance po lahat. Kung meron pa ay bayaran nyo po muna ito hanggang sa ito ay maging zero balance na. Kung sakali naman na merong hindi na i-post o na-remit kay SSS, ay makipag-coordinate sa inyong previous employer para ito ay ma-remit if possible pa. Or pwede naman hingin ang copy ng resibo o magpagawa ng certification sa inyong employer na ka-indicate ang official receipt number at date kung kailan ito nabayaran at yun ang ipapakita mo kay SSS para maipost. Hintayin mo lamang na maipost ito sa iyong account bago mag-file ng retirement. Kung sakali na hindi na malocate ang iyong previous employer at naka-floating pa rin ang loan balance, ay mas mabuti na ikaw na ang magbayad nito through the condonation program para mawala ang penalty charges nito at mas maliit lamang ang babayaran mo. Paalaala lamang, kung ang inyong loan balance ay ipinasok nyo sa condonation program, make sure na ma-fully paid muna ito bago po kayo mag-file ng retirement dahil malaki po ang magiging impact nito sa inyong makukuhang retirement pension. Pangalawang dapat gawin natin ay i-check muna kung meron na hindi na i-remit na sa iyong contributions dahil dito ang magiging basis ni SSS para makompute ang iyong retirement. Alamin muna ang mga nakablangko sa iyong contributions kung ito ba ay nabayaran mo ba o hindi talaga, kung sakaling naibawas ito sa iyo at hindi. Na-i-remit ni employer, makipag-coordinate sa iyong employer if posible pa para ma-remit muna ito. At kung sakaling hindi na rin malocate o hindi na posible pang ma-remit, ay wala na po tayong pwedeng magawa dahil hindi na po ito pwedeng bayaran pa. Alam niyo po ba na malaki ang magiging epekto nito sa inyong magiging retirement benefits, lalo na kung may mga bungi sa ating contributions? Isa pang dahilan kung bakit maliit ang ating retirement ay dahil sa ating mga overlapping of sickness or disability benefits, contributions at loan ang ating babantayan bago po tayo mag-apply ng ating retirement benefits. Kasama na rin ang ating DAM account, dapat ay active po ito or kung may UMIDPay card naman po tayo ay okay lang. Pwede rin po tayong mag-apply ng pension booster para mahatak natin pataas ang magiging retirement pension po natin. Malaki ang maitutulong nito para ma-overlap ang mga bungi nating contributions. Ano ang magiging epekto nito sa ating retirement pension? Kung halimbawa na nakapag-file na tayo ng retirement benefits, subalit may mga bungi sa ating contributions, ang tendency po nito ay liliit po ang ating magiging retirement benefits. At kung may outstanding loan balance pa tayo ay maibabawas pa dito sa makukuha nating benefits plus, papatong pa ang mga penalty at interest charges na hindi natin alam kung bakit sobrang laki dahil hindi naman ito i-explain ni SSS sa atin. Kung bakit umabot tayo sa ganong kalaking loan balance kaya't mas lalon liliit na ang ating makukuhang benepisyo. Yan ang dahilan kung bakit maliit lamang ang nakukuha ng iba. Ang iba naman ay hinihinto agad ang paghuhulog kapag nakaabot na sa 120 months, which is mali, dahil nasa minimum pension lamang po tayo mapapasama, dahil ang basis ng computation ay magbabase sa total years ng paghuhulog natin at ang average monthly salary credit.
Kaya't the more na naghuhulog ka at tuloy-tuloy ito ay mas lumalaki ang ating makukuhang retirement benefits. Dahil ang SSS ay isang investment, kaya't the more savings you invest, the more earnings you earned in the future. Kaya't bago po tayo mag-apply ng ating retirement benefits ay isaalang-alang nyo po ang ating ibinahagi para mas malaki ang inyong makukuhang benepisyo. Abangan nyo po ang mga susunod pa po nating mga SSS tips na dapat alam mo para sa lahat ng ating mga miyembro ng SSS. Maraming salamat and God bless everyone.